So, good morning po sa bawat isa. Alright, tayo po natin magstayo at tayo po manalangin ng pag-aalay ng ating sarili sa Panginoon. Muli po aming Ama, magandang umaga po. Sa pangalan niyo ay Pasyo Kristo. Sa sandaling ito, kami po ay dumudulog sa trono ng habag. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, iniaalay po namin sa iyo ang aming katauhan. Yes. Na kami ay patuloy na gabayan niyo po at lukuban ng kapangyarihan. Submit ang aming kaluluwa at espiritu, lahat ng espiritu, kaluluwa sa paligid ito'y aking inutusan na mailalim ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ng Satanan Diyos sa amin. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasalamatan at karangalan. Sa pangalan niyo po ay Pastor Kristo. May kasangkapan niyo, sumakay niya lamang ang totoong tunay pangungunan ng Banal na Espiritu. Yes. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kapangyarihan, sa ang pangalan niyo ang Pastor Kristo. Amen. Amen. Okay. So, makapuno po ang bawat isa. Now, nasa huling bahagi po tayo ng ating po pag-aaral about destination friend. Gaya po ng ating talatang batayan ng ating pong pinag-aaralan ay yung pong sa John chapter 5 at mula po sa verse 28 hanggang 29. So ito po yung dahilan kung bakit natin po pinag-aaralan ang tungkol po sa destination of man. Ito po yung ating eternal destiny. Now, sabi nga dito ng Panginoong Hesus Kristo mismo nung sa pinabubuhay pa. Sabi niya sa verse 28, John chapter 5. Sabi rito, marvel not at this, for the hour is coming, in which all are in the graves shall hear His voice. Tanya ha? Lahat po ng mga namatay sa kanya pong tinalibingan ay maririnig ang kanyang tinig. And verse 29, and shall come forth which they have done good unto resurrection of life. Tamo, yung pong mga gumagawa ng mabuti at katuwiran ay mabubuhay sa pagkabuhay magulit sa buhay. And they that have done evil unto resurrection of damnation. Yung gumawa ng masama ay mabubuhay din magulit, ngunit sila ay sa walang hanggang kaparusahan. Now, ating pinag-aralan ang tungkol po sa ating pong hinaharap na buhay. Gaya po ng inyong narinig sa akin ay pwede kong ulitin na muli dahil ito po naman ay kumbaga may pagpipili po tayo eh. Yan yung tinatawag ng marami na free will choice. And sometimes free will choice is very dangerous. Pag hindi mo alam kung paano mo i-govern, paano mo i-guide ang iyong pong prinsipyo na ayon sa saligan ng Satanan Diyos is very dangerous. That maybe you are not concerned and not aware sometimes in our lives and will lead unto eternal damnation. So therefore, we must be very aware, very, tawag doon, conscious sa atin pong sarili. And yung pong ating pagpipili kasi, siyempre ngayon, kumbaga, walang mananaway sa'yo. Maliban na lamang kung sa itong pagkakataon ay narinig mo yung Word of God, mayroon tayong check and balance. Nati-checks po tayo. Pero, most of the time, yung ating sarili ay malaya na pumili kung ano yung gagawin mo. Unless na may malakas na conviction ang Banal na Espiritu sa puso mo. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mayroong Espiritu ng Diyos at yan yung ating conviction, siya yung ating guidance na nabilin sa atin and hindi natin mapapansin natin sarili na natataliwas na tayo sa kalooban ng Panginoon. Sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 6, begin at verse 9 hanggang 11. Ito ay tumutukoy sa church mismo. Bilang mga Kristiyano, meron po tayong panahon para makalimiin or mag-decide ng ating mga sarili which side you are now, kung saan ka kumbaga nakakiling, kanino kang side. Ikaw ba ay sa side ng masama o ikaw ba ay sa side ng righteous? So ito po ay
mula pa lumang tipan. Ganyan na talaga yung sistema ng buhay ng tao. Kaya nga, sa ating pag-aaral, lalo sa tinatawag na dispensational truth, mayroon pong dalawang linya ng tao sa mundo. Dalawa lang, hindi maraming lahi. Dalawa lang. Ano po yon? Righteous line and wicked line. Wala na pong iba. So, nasa sayo pamimili ngayon, sa bagong tipan, ang righteous line ay yan yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos. The Church of Christ or the Church of God. Dahil ang tunay na iglesia, hindi yung building, hindi yung samahan, kundi ang tunay na iglesia ng Diyos ay mismo yung ating katawan, yung ating sarili. We are the Church of God. So, dahil ang Banal na Espiritu ay living within us. Now, bilang mga anak ng Diyos, sabi nga rito bilang warning at challenge sa atin sa 1 Corinthians 6, muli natin basahin. Sabi rito, verse 9, hindi ba nyo alam na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Doon pa lang sa tanong na yon ng kasulatan, ito ay nagbibigay sa atin ng babala na ang mga makasalanan at mga liko ay talagang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At kung hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos, sa tingin ninyo, saan sila patutungo? Diba? Malinaw. So alam na natin. Kaya sabi rito, huwag kayong padadaya ni ang mga nakikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Sa ngayon, ang daming Diyos-Diyosan. Akala ng marami, kahit mga Kristyan, akala nila, ang Diyos-Diyosan ay yung mga imahin, yung mga ribolto. Yan yung kumbaga common sense na pag sinabing Diyos-Diyosan, di yung may mga ribolto, mga images. Not knowing na consider din na Diyos-Diyosan ang pera. Ang kapangyarihan, yung posisyon. Maraming mga tao nagkukumahog, lalo mga politisyan, na gusto nila, sila sa posisyon yon kasi iniidolo sila ng tao. They are become idols. And what do you think about idols? And how do you describe about idols? Diba? Sila yung dinidiyos, sila yung sinasamba, sila yung pinagpipitagang maigi. So, sa panahon ngayon, hindi lang ang Diyos-Diyosan ay yung mga bagay na images or mga ribulto tinatawag. At ang mga bagay na meron tayo ngayon, maging yung mga beauties. Dahil sa sobra nilang pagmamalaki sa kanilang sarili, mga kababayan na sila yung mga beauties, gano'n, halos sila sa kanilang sarili, naging Diyos din sa kanila, yung kanilang beauties. Kaya pagka wala sila sa ganung kagandahan, pakiramdam nila wala na sila sa mundo. So they are idols, power, dominion, through politics, through their generations, yung tinatawag na family reputation, yung kanilang reputasyon bilang mga pamilyang may kapangyarihan. They are considered as idols sapagkat parang kung wala sila sa ganung posisyon, walang kapangyarihan ganun, parang wala silang kwenta. So nais nilang ma-maintain yun. They become idols to the sight of those people. Not only that, most of the time ay yung pera, kayamanan. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo mismo, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Either kamuin mong isa, ibigin mo isa. Kaya wala makapaglilingkod ng sabay sa kayamanan at sa Diyos. Ang tanong ng marami, kahit mga Kristyan, masama ba, Pastor, ang maging mayaman? No. Hindi. Kaya ano yung ibig sabihin ng Panginoon Kristo? Ang ibig sabihin niyan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya kung ang buhay mo ay sobrang nakakiling sa kayamanan, dinabaling walang Kristo kung may yaman ka, may pera ka, ayan ang idol talaga. Malinaw yan. Ang pag-ibig sa salapi ay talagang ugat ng lahat ng kasamaan. And that's become idols. Walang makapaglilingkod ng sabay sa yaman at saka sa Diyos. Now, isa pa, ang pinakamatinding idol sa lahat na unaware ang lahat ng tao, mga Kristyan, ay itong si Satanas. Sapagkat kiniklaim niya sa kanyang sarili na siya ay idol o siya ay Diyos.
Asa natin makikita yan ganyan katunayan? Sa 2 Corinthians chapter 4, di ba? Malinaw dito. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 hanggang 5. Sabi rito sa 2 Corinthians 4, verse 3. But in our gospel, be hid. Para bang nalilihim yung ebanghelyo na hindi naman. Tulad niya, yung bukas na bukas tayo. Pero lahat ba ng tao nakakarinig ay may kisa rito sa atin? Hindi. Nabulag kasi sila. Sabi rito sa ating babasahin. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sa kanilang mga nangawala ang kanilang kaluwa, ibig sabihin, napapahamak sila. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Nabubulag yung kanilang mga isipan. Akala nila, ang ebanghelyo ay nalihim sa kanila. Hindi nila alam na sila pala ay binubulag ni Satanas ang kanilang mga pag-iisip. Sabi rito, the God of this world blinded their minds, them that believe not, lest the light of God lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should be shine unto them. So yun ang matindi. So ang 1 Corinthians chapter 6, yung idols na sinasabi rito, hindi lang isa, marami. Sa mga kabataan, mga bata, walang sa ito kasi mga apo ko. Kasi sila mahilig din sa mga gadget eh. Alam mo mga young people ngayon, pag wala yung gadget, pakiramdam nila sa buhay, malaki ang kulang. Hindi nila alam, unaware sila na yung mga gadgets dahil sa internet naging idols. Bakit? Alipin sila eh. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ibig sabihin halipin ka niyan. So kung alipin ka niyan, ano ang pakiwari mo sa sarili, sa ginagawa mo? Di ba? Idols. Diyos-Diyosan. Maliit na Diyos na ikaw ay inaalipin na. So, galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat kakumpetensya niya sa buhay ng tao ang mga yan. So, bilang mga kabataan, huwag kayong magdingi-dingihan, huwag kayong magbulag-bulagan. Nakala natin itong ating narinig ay isang hid knowledge lang. No, it's not hid knowledge. It's a real experience in life. And without knowing the true Word of God, ay mapapahamak tayo. Okay, so, hindi agad-agad, hindi gaya ng tao na pag nagsentensya, mamaya, ngayon din, kukulong ka. Marireprimand ka agad. Ang Diyos hindi. Bibigyan ka niya ng duration, dapat mag-isip ka, bulay-bulay ka, baka isang araw magbago ka ba? Ha? Ngayon, may malaki kang pagkataon at tsansa para baguhin sa tinang buhay. Kapag hindi ka mabago dyan, at dinatnan ka na ng kamatayan dyan o pagdating ng Panginoon, sorry ka na lang. Wala ka hindi ka talaga mabago Tigas ang ulo mo So, dyan, hanggang dyan ka na lang. Nasabi rito sa ating binasa kayo na, sa 1 Corinthians 6, lahat ng ito, maging fornicators, and idolaters, mga mananambas Diyosan, and adulterers, nor effeminate. Ano yung effeminate? Hindi naman lalaki at babae, nagmumukhang lalaki. At gusto nyo maging lalaki. Yung lalaki naman, gusto maging babae. Hindi minute. Nagkaroon na rin ng batas sa atin yan. Na huwag daw magkaroon ng, tawag daw ng, limutan ko yung terms. Consider natin na batas lang sila sa normal na tao. Wala masama doon Hindi naman tayo galit sa kanila. Ano yung against ng Word of God? Yung buhay, yung practices, yung pamumuhay nila. Pero yung tao, hindi. Mahal natin sila. Pero yung kalang pinapractice, hindi ayon, hindi sumasang-ayon ng Diyos. Kaya sabi nito, yung mga effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ang linaw nito. Mga bakla, patumboy. Nor thieves, ni magnanakaw.
Nabanggit ko rin ito nung nakaraan na itong 1 Corinthians 6, hindi sinners ang pinapatungkulan nito. Ang pinapatungkulan mismo nito ay Christian. Kasi church ng Corinto ang ano dito, ang tinutukoy. So hindi po ito sa sinners tumutukoy kundi sa Christian. So kaya nabanggit ko yung mga hindi natin pagbigay ng mga tithes and offerings. Huwag kang kasi siguro kapatid, hindi kayo Kristiyano. Huwag kayo nakikinig, maging sa online na to, huwag kang kasi siguro. Kasi walang itsapwera ang Diyos diyan. Kung hindi ka tapat sa Kanya, dahil ikaw ay katiwala lamang, ginagawa mong katiwaldas ka, hindi iyo ay ginagawa mong iyo, sabi ito, ni magnanakaw. Pag hindi pagbigay ng ikapo, sabi ng Diyos, ninanakawan niyo ako sa hindi niyo pagbigay ng iyong ika-10 bahagi at manghandog. Magyang buong bansang ito ay magnanakaw, sabi ng Diyos. Kaya sabi niya, ang challenge niya, dalhin niyo sa aking bahay ang ika-10 bahagi. At sabi ng Panginoon, subukin niyo ako sa bagay nito. So dito sa ating binabasa 1 Corinthians 6, ito ay warning. Ni ang mga magnanakaw, sabi rito. Ni ang mga covetous. Ano yung covetous? Hindi iyo inangkin mo. Gusto mo maging iyo yung hindi iyo. Alos hawig doon sa magnanakaw, sa mga robbers, yung covetous. Kasi inangkin mo yung hindi iyo, di ba? So covetous. No drunkards, mga maglalasing. No revilers, yung mga manggugulo. Extortioners shall inherit the kingdom of God. Hindi talaga sila magmamana ng Diyos. So verse 11, bakit po sinasabing ito ay patungkol sa church? Kung anumang iglesia ang kinabibilangan mo kapatid, hindi problema kung anong iglesia o saan kang fellowship na bibilang. Kung dito mas coming, kung saan mang evangelical churches ka nabibilang, hindi problema yan. Pero ito ang naging usapin. Verse 11, and such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo. Wow, masakit mo na no. Church ang pinapatungkulan dito, hindi sinners. Church, kasi Korinto po ito Mga Kristiyano sa lugar ng Korinto na pagano. Pagano na naging Kristiyano. Kaya inuulit ang Panginoon warning na to, sabi, and such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo noon. But ye are washed. Anong wash? Naugasan na kayo ng banal na dugo sa Kristo. Nagsisi na kayo. Tinanggap niyo ang Panginoon Kristo bilang salitang podcast. Nagpamabaptize na kayo. Yan ang malinaw dyan. But ye are sanctified. Inari na kayong mga banal at mga matutuwid, di ba? But ye are justified in the name of the Lord. Inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. O sa pangalan ni Jesus. And by the Spirit of God. At sa Espiritu ng Diyos. Now, sa ating huling bahagi dito ng ating pag-aaral about destination of man. Maliwanag sa ating pag-aaral nung mga naunang pag-aaral natin na ang langit ay ito yung last destination ng tao. Dito sa lupang ito, where all exists, all lives and souls exist in this planet. Dito natin ni-exercise ang tinatawag natin na free will choice. Kaya nga sa Ibig Sabihin, ang pinili nila ay sumabit kay Satan. Kasi binigyan na sila ng Diyos ng freedom na mamili. So, saan to say? Pinili nila ang sila'y masubmit, magpasubmit kay Satan. Kaya yun, bumagsak sila sa pagkakasala. Pati tayo, damay-damay na, sapagkat tayo ay lahi ng mga makasalanan mula sa kay Adan. Pasalamat lang tayo at ang Panginoong Kristo ay dumating. So, mayroon na po tayong 2025 years na ang nangyari na ang Panginoong Kristo ay bumaba sa mundo ito. At ngayon, hinihintay natin yung kanyang pagbabalik. At doon, yun yung dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Bakit tayo nag-aaral ng ito? Bakit tayo nagsisimba ng ito? Bakit tayo nagpapagod na pumunta sa gawain ng Panginoon? Mamasahe tayo kung namamasahe. Bibiyahe tayo kung bibiyahe. Sasakripisyo tayo ng panahon. Sakripisyo tayo ng... Bakit? Sapagkat ang ating pinaghahandaan ay yung pagdating ng Panginoong Kristo. Ano mang bagay meron na sa mundong ito is just temporal. Lahat ng bagay na nag-exist sa mundong ito ay pansamantala lang. Maniwala ka sa hindi, yan totoo.
Sa kamatayan na lang ng tao nagpapatunay wala kang madadala sa iyong kamatayan. Kaya sabi ni Job, ako'y lumabas sa tiyan ng aking ina na walang saklot, wala lahat ng bagay. Babalik din ako sa kanya, sa Diyos, nang wala. Totoo yan. Ano ang posisyon mayroon ka sa mundong ito? Hindi mo madala wala kang madala. Ikaw pinanggap na like a book, lupa, wala. Sa lupa kang nga lang babalik Ano ang meron ka? Yung knowledge mo. Kaya kung ikaw ay napunlaan ng salita ng Diyos at nagsimulang nakikinig sa ganitong aral, nawa naman, huwag mong baliwalain. Itanim mo sa puso yan. Dahil yan ang binhi na hindi nasisira. Tandaan natin yan. Ang salita ng Diyos na natanim sa puso natin ay isang binhi, hindi nasisira. Ang binhing ito, it will lead us unto eternal life. Ang binhing yan, lumipas man ang langit at lupa, hindi siya kukupas. Mananatili siya magpawalang hanggan. Ngunit, ang binhi ng kasamaan, maniwala ka, babagsak yan sa impyerno, kasama ka. Na kung hindi ka magbabago, hindi ka titino, walang ibang sisihin dyan, ikaw din. Kaya nga, mga kapatid, sabi rito, ganyan ang ilan sa atin, itong mga nakaraan. Ano ibig sabihin sa kang ito? Nagpapaalala na yung ating mga buhay sa kasalukuyan ay meron pa tayong panahon para baguhin ang sistema ng ating pagkatao. Okay, sapagkat malinaw ang Revelation 21, balikan natin bago tayo magtapos. Ano ba yung Revelation 21? Verse 8. Itong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng paalala na pagka ang tao ay nasa langit na, wala na siyang problema sa mga bagay na nagdaan. Pero nasingit lang itong verse 8 na to para sa atin ngayon na hindi pa tayo nakarating sa langit dahil ito ay future pa lang. Darating pa lang. Ang paalala nun, ang sabi nito. But the fearful, unbelieving, ibig sabihin unbelieving, wala kang paniwala talaga, akala mo lang saan ka ito. At ganito lang, si pastor nagsasalita. Hindi ka talaga lubusan niniwala, totoo pala. Kaya sabi ng Bible nito, but doon sa mga duwag. Anong duwag? Ayaw mong harap ng katotohanan Ayaw mong umarap sa Panginoon talaga. Naduduwag ka. Sa mga hindi sumasampalataya, mga puro duda, kumbaga. And the abominable, ang ginagawa natin, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Martyrs, warmongers, sorcerers, idolaters, mananambaslisusan. Lahat na sinungaling. Ang lahat ng ito, ang kanang bahagi ay sa nagniningas na apoy. Impyerno, ibig sabihin, ito ang ikalawang kamatayan. Yun ang bahagi. So, that's the last display. Yung nasa langit, forever sila sa Panginoon. Yung mga hindi tumino ang buhay, napapakinggan sa ng Diyos, binabaliwala, eternal damnation. Ikaw ay kabilang doon sa mga duda, hindi naniwala, duwag. Ikaw yon. Kaya ngayong umaga, kung narinig mo ang mensaheng ito na sa Diyos, matauhan ka nawa. Huwag mong baliwalain kasi hindi mo maiwasan ang destinasyon ito. Dalawa lang. Langit, impyerno. Impyerno, langit. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaya ngayon, habang buhay ka at nakikinig, mayroon kang mahabang pagkakataon at malaking pribilehyo para baguhin ang sistema ng buhay mo. At pag hindi ka na bago, ewan ko lang, maging ako. Pag hindi ko rin nasunod ang kalooban ng Panginoon, pati rin ako. Kahit ako'y ginagamit ng Diyos sa ganito. At ako man ay hindi rin masunod ang kagustuhan ng Panginoon sa kanyang kalooban, sa kalitasan. Walang isang puwera. Okay? Kung tayo titino, sama-sama, at maging matuwid, sama-sama tayo sa paraiso o sa langit na bahay ng Diyos. Pero pag tayo ay hindi tumino at maging ako man, sama-sama din tayo punta ng impyerno. Kaya sa impyerno, ang daming Kristiyano. May pastor, ang daming missionary, ang dami. Nakapagtataka, ba't ang Kristiyano punta ng impyerno? Ay mga pasuway Hindi tumino ang buhay Kasi talaga. Okay. May mga tanong. Bago tayo magtapos. Ang tanong na to, maging sa Downwatch, kung ako'y ginagamit ng Lord, nagtatanong sila.
Kasi online kami. Ang tanong ng marami, Pastor, yung mga Kristiyanong mga namatay ngayon, sila ba direktang napunta ng langit? O kaya, yung mga namatay na hindi manampalataya at namatay sila sa kasalanan, saan ba sila ngayon? Sa impyerno din agad? Yan ang tanong ng marami. Hindi rin malinaw ito sa maraming Kristiyano na nakikinig. Akala nila, pag sinabing langit, ay pasok agad sa Police Square City, yung gantay na gintong kalsada na may mga bahay-bahay. Hindi po. Doon sila sa paraiso. Sa paraiso. Ano yung paraiso? Ano kaibahan sa langit? Sa langit din yun. Ang kaibahan nila, yung Police Square City, yung mismo yung mga bahay. Ay, ano yung paraiso? Yun yung garden, halamanan. Halamanan ng Diyos. Na may kasiyahan, kagalakan, pagpupuri, ang mga lahat ng mga banal nandoon. Mga anghel, kasalamuhan ng mga banal doon. Nandoon si Abraham, nandoon si Moses, nandoon si Isaac, si Jacob. Lahat ng mga Old Testament saints, si Enoch, si Seth. Ang lahat ng mga Old Testament saints, nandoon sila sa paraiso. Ayun, ano yung langit? Yung Police Square City, pagkatapos ng rapture, bababa lahat kung sa paraiso, pagbaba ng ganoon sa kanilang kanalipingan, at dinagit muli ng Panginoon ang lahat ng mga taong buhay na nabago ang katawan lupa. Automatic yun, isang mata na bago ka. Nalusaw yung katawan lupa mo. Naging rapture sense ka. Kasama na yung mga namatay na to, na bumaba, mula doon sa paraiso, saka pala sila makakapunta ng langit ng Police Square City. Sa ngayon, wala pang lamang tao yung Police Square City. Doon sila lahat sa paraiso. Dati, sa lumang tipan ng paraiso, sila alam ng lupa. Kasama ng Hades. Pero nung namatay ang Panso Kristo at nabuhay siya makuli, tumagal siya ng 3 araw, kaya pala tumagal kasi bumaba siya sa puso ng lupa, doon sa Hades, doon sa paraiso, at nangaral sa doon ng Ebanghelyo. Kasi hindi nila alam, wala silang narinig tungkol sa Panso Kristo. Kaya bumaba siya ron para mangaral. Yung mga sumampalataya, kasama yung magnanakaw, ang sabi, Panginoon, alalahanin niyo po ako kung kayo, pag dumating kayo sa inyong kaharian. Ano sagot ko sa Kristo? Ngayon din, kasamahin kita sa paraiso. Kaya nung araw na yun, sinama siya ng Panginoon sa paraiso. Ngunit nung nabuhay sa maguli katong araw, ang paraiso dinala niya sa langit. Doon, sa kanyang trono. Hindi nga lang sa loob ng syudad, sapagkat halamanan niya yan halamanan. Yun ang paraiso. Bulaklak, ang daming bulaklak. Kakaganda ng bulaklak. Kaya lang, ang kaibahan ng paraiso, kada bulaklak doon, bawat bulaklak, bawat puno, nagre-represent sa isang kaluluwa. Pag yung bulaklak na inlanta, ibig sabihin, mamamatay yung tao na nagre-represent ang bulaklak doon sa kanya. Kaya kahit yung mga anghel, kahit diligan nila yun, hindi na mabubuhay yun. Diretso yung lanta niya. Ibig sabihin, yung taong yung mamamatay. Yun ang pagkakaiba doon. Pero, iba-iba ang katangiang ganda, bangong, ng mga bulaklak doon sa paraiso. Ba't wala sinasabi pastor ng Bible na ganyan? Wala talaga. Pero bakit nila sabi yan? Yung patotoo ng mga taong nakarating doon. Sila ang nagpatotoo at gumawa ng dokumento. Nilagay sa internet, ginawang libro. Kaya ako sinasabi. Kasi ang langit, Police City, pag ikinapunta doon, pinapatuloy ng Panginoon, marami nakakapasok doon. Ang problema, paglabas nila, binubura ng Diyos sa kanilang isipan ang memory. Kaya wala silang maalala paano i-describe ng detalyado ang Police Square City. Kasi ang pumapasok doon, paglabas nila, binubura ng Diyos sa kanilang isipan yung kanilang alaala tungkol sa langit sa Police Square City. Ano naman yung Hades? Ang Hades ay temporary na kulungan, apoy na din. Paano ko ba ipaliwanag ang Hades? Ito siya. Dito sa atin, sa Pilipinas, meron tayong mga kulungan sa mga taong mga masasama, yung mga labagista sa batas. Pag nire-reprimand sila ng alagad ng batas at nahuli, ikukulong sila. Diba? Huwag mo sabihin na iba pa yung kulungan ng Iwahig at saka ng Muntinlupa sa kulungan ng City Jail. Isa lang yan. Yung hirap nila at hirap doon sa City Jail o sa local, isa lang yun. Pero kulungan na.
Ang kaibahan, hindi pa talaga sentensyado. Kaya habang nililitis, nakakulong yung tao, yung akusado. At pag siya nasintensya na, saka lilipas siya ng panghabang panahon, kung habang panahon sintensya o habang buhay, doon sa panghabang buhay, kaya ng ibahe, kaya ng tawag doon, Muntinlupa. Ano ibig ko sabihin? Ganon ang mailalarawan ko sa hadis. Ang hadis ay apoy na kulungan ng mga espiritu ng masama. Mga taong mga namatay na masama, pati ng mga demonyo. Kulungan yon. Ngayon, hanggang ngayon, magmula lumantik pa hanggang ngayon, andun yung mga espiritu. Kumbaga, yung apoy, agiwin. Nangingitim na sa agaw ng apoy, ng usok, ang kalang mga katawan doon, sa hirap, sa apoy. So, aahon na sa doon, pansamantala, pag haharap sila sa husgado ng Diyos. Ang tawag doon ay Great White Throne Judgment. Para basahan ng hatol. Kasi nakasulat sa maklat ng gawa yung kanilang mga tawag doon, mga kaso. Anong kaso nilalaban sa Diyos, kumbaga sa tao. Pag nabasahan sila ng kaso at final na judgment, saka sila ibubulit. Ihahagis sila ng Diyos sa impyerno permanente. So apoy talaga. Hades, apoy na din, pero hindi pa sila talaga, kumbaga, sentensyado. Aahon pa sila doon para hatulan sa dakilang hukuman ng Diyos. Final judgment of God. So ganun kung mailalarawan, kung anong kaibahan ng langit, na paraiso, at saka ng Hades na impyerno. Okay? So ngayong umaga mga kapatid, nasa sa atin po ang pamimili. So habang tayo nabubuhay sa mundong ito, isipin natin araw-araw, nasa panig ba ako ng Diyos o sa panig ba ako ng Satanas? So bilang mga Kristyan, ikaw ang mag-iisip niyan. Kasi walang mamimili sa iyo. Uy, kapatid, huwag pipilitin ka gano'n. Wala nga, hindi gano'n. Ikaw ang mamimili niyan. Kaya, ngayong umaga, palala sa atin sa Panginoon. Ingat po tayo sa atin pong pagpapasya kung saan side po tayo. Nawa po, ang sitang ito ay makapagbigay sa atin ng ibayong pundasyon ng ating buhay spiritual. Tayo po na tayo magsitayo at tayo po manalangin. Doon po sa nakikinig, maging sa live streaming na to. Kristiyano ka man o hindi, pero alanganin, hindi mo tiyak kung ang pangalan mo ay nasusulat sa aklat ng buhay. Ngayong araw na to, simple lang ang dapat mo gawin. Basic. Ano yung basic? Si Jesu Cristo ang ating tagapagligtas. Hindi reliyon, hindi samahan, hindi asosasyon. Hindi ito isang grupo. Ang kaligtasan ay individual, hindi per group. Ngayon, mag-decide ka. Tatanggapin mo ba ang Jesu Cristo at magsisi kayong kasalanan? So kung ang choice mo ay maligtas, gawin mo ang sinner's prayer. Ano yung sinner's prayer? Aminin mo, sa harapan ng Diyos. By Moses, Panginoon, patawarin niyo ako sa harap ko. Ako nagkasala. Panginoon, di ko alam na ako pala ay pupunta impyerno. Nagsisisi pa ako, mga ganun. Hiningi ko po paglilinis ng madalang dugo ng Panginoon Kristo sa aking buong pagkatao. Inis niyo aking puso at isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Yun po ang sinatawag na sinner's prayer. Kung kayo Kristiyano, anong prayer mo? Alam mo na yun. Anong balik ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? O ikaw ay nanlamig sa pananampalataya? Ibalik mo yung dating init mo ng iyong pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. Dahil sabi pa sa Kristo, ayaw ko ng malahininga. Kung ikaw malamig, ay lumamig ka. Kung ikaw ay mainit, ay uminit ka. Malahininga, isusuka kita. Sabi ng Pastor Kristo. Kaya sabi niya, bumalik ka sa una mo pag-ibig. Kung kay Kristiyano. Yun ang solusyon. Huwag mong pabayanang mabura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Okay? Tayo po manalangin. Ang iyong mga salamat po sa inyo sa araw na to. Salamat po sa inyong salita na pong narinig at paalala sa amin. Tulungan niyo po, mag-iangging ko niyo po ito. Walang isapwera po sa amin. Ako po'y kasangkapan lamang po ninyo. So bawat isang nakikinig, Panginoon, ay magkaroon ng self-realization that we must realize ourselves that we are sinners before, but now we are repentant sinners and we must continue the path of righteousness. Tulungan niyo po ba sa amin mamuhay ng ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan din po niyo manakikinig sa live streaming ito. Maging ang kanilang sarili din man ay mag-decide ano ba ang kanilang pipiliin, ano ba ang aming pipiliin sa araw na ito habang kami naghihintay sa pagdating ng aming Panginoon Kristo.
Lahat na ito, O Diyos, ay sa inyo po ang kapisalang karangalan. Narito po ang congregation, Panginoon, sa aking pong harapan sa bulwagan ito. Ang bawat isang magtatas na kanyang kamay at mayroong pong silent prayer from their hearts, from within, na nais po nila ang iyong gabay, ang iyong pong pagtato ng kamay sa araw to. Panginoon, sa pagtas po nila ang mga kamay nila. Batid niyo po ang kanya-kanyang mga pagpapasya. Batid-batid niyo po ang kanilang mga damdamin. Ano po ang kanilang mga buhay ay pinamumuhay sa araw to. Ipatong niyo po ang pagpalang kamay sa audience ito, Panginoon, sa aking harapan. Kung sila po yung nanampalataya na ikaw, na Diyos, ay di nagbabago ang kapangyarihan. At ang bawat isang sa iyo ay lalapit ay hindi nyo itatakwil. Sa pagpangako nyo, ang sakang yan, ang sino man lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko siya tatabuhin. Ama, salamat po. Kami mga anak niyo po. Pagpatawad niyo po ang aming mga pagkukulang, ang po mga nagawang pagkakamali na hindi naman sinasadya dahil sa aming kahinaan. Ama, hinihingi namin paglilinis ng banal na dugo ng Paso Kristo. Sangkap niyo po sa aming pagkatao ang apoy ng banal na Espiritu upang mabago ng tuluyan ang aming buong pagkatao. What we need, Lord God, is the power of the fire of the Holy Spirit to consume us, burn us to ashes, our whole being, that we might be refined unto a new life. Panginoon sa Kristo, salamat po. Pagkailangan po namin apoy ng banal na Espiritu sa aming buhay. Kung matupok ang lahat ng ugat ng kasalanan na natili sa buhay namin, pagkat ito, pag sumibol ito, lilingkisin kami na parang baliti upang patayin ang punong kinapitan ng baliti. Ganun ang kasalanan sa buhay ng tao. Ama, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Mayroon kaming Panginoon sa Kristo at may banal na Espiritu. Nagbibigay po sa amin ng guidance at bibigay po sa amin ng righteousness. Salamat po, banal na Espiritu. Hindi kami makakumuhay ng may kabanalan kung wala kayo. Sabat kayo po nagbibigay, kayong producer ng holy life, banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, purihin ka. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Maging sa manakikinig pa sa live stream ito, they might feel the presence, Lord. Feel, I pray, to souls, those longing souls, with your power, with your power of the Holy Spirit. Salamat po, aming Ama, purihin ka. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasamarangalan sa araw na ito. Ito ang dalangin namin na ipasalamat sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen. 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 Pray ng Panginoon.